وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذا كنتم تشاهدون مواد هذه القناة للمرة الأولى فلا تترددوا في الاشتراك وتفعيل الجرس لتصلكم الدروس المقبلة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أما بعد, sa lahat po ng mag-aaral na nakapag-enrolled, nakapag-registered sa ating Arabic class for beginners, ito po ang ating pangalawang aralin sa linggong ito. So alhamdulillah, bago po tayo magsimula sa ating pangalawang aralin, ay magbabalik tanaw po muna tayo sa napag-aralan natin sa ating unang aralin, at ito po ay patungkol sa al-huruful hijaiyah. Ang ibig pong sabihin nito ay Arabic alphabet. So napag-aralan po natin sa unang linggo sa ating pinakaunang aralin na ang al-huruful hijaiyah o ang tinatawag na Arabic alphabet ay ito po ay binubuo ng 28 letra. At ang lahat po ng ito ay tinatawag na al-huruful hijaiyah o mas kilalang katinig sa wikang Tagalog. At sa wikang English naman po, ito po ang tinatawag na Arabic alphabet. Okay, so ito po ang mga letra na ating napag-aralan sa unang aralin. Magbabalik tanaw po muna tayo at atin pong babasahin ang mga pangalan ng mga letrang ito mula po sa alif hanggang ya. So sinabi po natin na ang al-huruful hijaiyah ay binubuo ng 28 letra. Ito po ay nagsisimula sa alif at nagtatapos sa ya. So babasahin po natin insyaAllah subhanahu wa ta'ala para ma-review po natin ang ating napag-aralan sa first lesson. Okay. Ang una po ay alif. Pangalawa ay ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zay, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. Alhamdulillah, ito po ang al-huruful hijaiyah. Ito po ang alphabet letters na ginagamit po natin sa wikang Arabic. So ang Al-Quranul Karim, ang salita, ang wika ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang salita ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang iba pang mga libro na nakasulat sa wikang Arabic, hindi po sila lalabas sa mga letrang ito. Okay? So ito po ang mga letra o katinig na ginagamit natin sa wikang Arabic. So alhamdulillah, naway bawat isa po sa atin ay nalaman na ang mga pangalan ng mga letrang ito, at babalikin ko po lahat po ng mga letra na nakasulat sa wikang Ingles, na nakasulat sa ibaba ng mga letrang nakasulat sa wikang Arabic. Lahat po nito, hindi po sila ang pangalan ng mga alphabet letters na ito, bagkus sila po yung mga katumbas na tunog sa wikang Ingles. So alif, ang katumbas niya po ay a or a sa wikang Ingles. Ba, B. Okay? So kung gusto po nating malaman ang kanyang tunog, ay tingnan lang po natin ang kanyang mga letra na nakasulat sa wikang Ingles sa ibaba ng mga letrang ito. So ito po insyaAllah subhanahu wa ta'ala
naway lahat po ng mga estudyante na nag-aaral sa wikang Arabic, nag-uumpisa pa lang po mag-aral sa wikang Arabic kung paano po basahin, paano po isulat ng tama ang mga letra sa wikang Arabic. Ang gagawin po natin ay ipapractice po natin ang ating mga dila, paano po bigkasin ng tama ang mga letrang ito. So tayo po ito po ay guide lamang, okay? Ang pag-aaral po natin online, ito po ay guide lamang, okay? Guide lamang para matuklasan nyo kung paano paano ang tamang pagbigkas o paano isulat ang mga letra sa wikang Arabic. Kayo na po ang mag-i-enhance, mag-i-explore sa inyong mga sarili kung paano mas i-practice ang pagsulat nito at ang pagbigkas, tamang pagbigkas sa mga letrang ito. So kami po ay tumutulong lamang para maging introduction sa pag-aaral sa wikang Arabic. Pero bawat isa sa atin po ay tayo rin po ang magsasanay, okay? Bawat isa sa atin, sapagkat hindi po tayo nagtuturo ng aktwal, so bawat isa sa atin ay siya na po ang magsasanay sa kanyang sarili, paano niya mas mabibigkas, maisusulat ng tama ang mga letra na ating napag-aralan patungkol sa wikang Arabic. So, iyon po ang pagbabalik tanaw lang po iyon, pagre-review lang po iyon sa napag-aralan natin sa unang linggo, sa unang aralin natin. So sa araw po na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala, patungkol po sa lesson 2, sa pangalawang aralin, patungkol sa Arabic class for beginners, maging naka-enroll man po kayo o hindi po nakapag-enroll, ay welcome po kayo sa channel na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala. Lahat po ng videos, aralin na i-upload namin dito ay maaari po ninyong panoorin. Welcome po sa inyong lahat, inshallah subhanahu wa ta'ala. So ngayon po, dito na po tayo sa lesson 2 o pangalawang aralin natin patungkol sa pag-aaral sa lingwaheng Arabic or sa Arabic class. Sapagkat dito po muna tayo sa mga beginners, so ang pag-aaralan po muna natin ay paano po isulat, paano ang tamang pagbigkas, paano magbasa ng tama sa wikang Arabic. So ang lesson 2 po natin ay magbibigay po tayo ng guide, magbibigay tayo ng technique, okay? Sapagkat naibigay na po natin ang 28 letra na ginagamit po natin sa wikang Arabic. Ngayon, ang gagawin po natin ay magbibigay po tayo ng guide or techniques sa bawat isa. Paano po natin mamimemorya ang mga letrang ito sa madaling panahon, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat may mga estudyante na kinakailangan nila ng 1 buwan, may mga estudyante naman na kinakailangan ng 3 linggo lang, 2 linggo. Mayroong ibang mga estudyante na kaya nila kailangan lang po nila ng 1 linggo. Okay? Ang iba po ay kailangan lang nila ng 2 araw para mamemorya ang lahat ng letrang ito. Ngunit, ang technique po, sikreto po na ating ibibigay sa mga estudyante ay kung paano natin memorize ang mga litra sa wikang Arabic sa loob ng 1 araw, okay? Or sa loob lamang po ng ilang minuto, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Sa maiksing panahon ay kaya po nating i-memorya ang lahat ng letra na ginagamit po natin sa wikang Arabic. So iyan po ang aralin natin sa araw na ito. Patungkol po sa ating pangalawang aralin, ang ituturo po natin sa araw na ito ay kung paano po natin i-memorize ang mga letra sa wikang Arabic sa loob lang po ng ilang minuto, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Lahat po ng letra sa wikang Arabic na binanggit po natin kanina mula sa alif, ba, ta, tha at nagtatapos po iyon sa letrang ya, lahat po ng iyon ay binubuo ng 28 letra. Ang gagawin po natin para mas mapabilis, mapadali po sa atin ang pagsasaulo sa mga letrang ito, hahatiin natin ang mga letrang ito sa
anim na grupo. Okay? Hihiwalay po natin ang mga letra na wala po siyang kapareho at pagsasama-samahin po natin ang mga letra na pareho po ang kanilang hugis para mas mapadali po sa atin ang pagsasaulo nito. Mapipicturize po natin ang kanilang mga larawan at iyon po ang makakatulong sa atin para mas mapabilis, mapadali po sa atin ang pagsasaulo sa mga letrang ito. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Umpisahan po natin. Una, ang pinakaunang grupo ay nag-iisa lang po at iyon po ang pinakaunang letra sa wikang Arabic at iyon po ang tinatawag na alif. Okay. Ang alif po ay sinusulat sa ganyang larawan. Pangalawa, kasunod po niya ay ang pangalawang grupo. Okay? Dedirekta na po tayo sa pangalawang grupo. At ang pangalawang grupo po na ito ay binubuo ng 6 na letra. Una, ba. Okay? Sunod ay ta. Kasunod ay sa. Ba, ta, sa. At kasunod po nito ay jim. Ha. Kha. Jim, ha, kha. Jim, ha, kha. Ang pangatlong grupo po ay binubuo rin po ng 6 na letra. At ito po ay ang dal, zal, ra, zay. Sin, shin. Ang pang-apat po na grupo ay binubuo rin po ng 6 na letra. At ito po ay sad, dad, ta, dha. Ain, ghain. Okay. Kasunod po nito ay ang pang-5 grupo. At iyon po ang fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Okay? At ang pinakahuling grupo ay binubuo ng 3 letra. Ang pinakahuling grupo ay ilalagay po natin dito. At iyon po ang ha, waw, ya. Okay. Alhamdulillah ay nahati na po natin
ang mga letra sa wikang Arabic sa 6 na grupo. Okay. So ito po ang 6 na grupo na makakatulong po sa atin para mas mapadali ang pagsaulo natin sa Arabic alphabet, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakaunang grupo ay binubuo lang po ng isang letra. Ang pangalawang grupo ay binubuo po ng 6 na letra. Pangatlong grupo, pang-4 na grupo at pang-5 grupo, lahat po nito ay binubuo lang po ng 6 na letra. At ang ating panghuli o pang-6 na grupo ay binubuo lang po ng 3 letra. So insyaallah subhanahu wa ta'ala, sa pamamagitan po nito ay mapapadali po sa atin ang pagsaulo sa mga letra na nakasulat sa wikang Arabic. At kalakip po nito ay isinulat na din po natin ang kanilang katumbas na tunog sa wikang Ingles. Nakasulat na po iyon sa ibaba ng mga letra na ito. Okay, mag-uumpisa po tayo sa pinakaunang grupo at iyon po ang letrang alif. So ang alif po, isipin po natin na nag-iisa lang po siya sa kanyang grupo. Okay, sapagkat ito po ang pinakamadaling letra na ating isasaulo. Okay, ang pinakamadaling letra na isasaulo natin ay walang iba, iyon po ang alif. Sapagkat siya po yung nakasulat sa pinakaunahan. Pangalawa, siya rin po yung pinakamadaling isulat sa wikang Arabic. At walang iba po, iyon po ang letrang alif. So kung atin pong sasanayin ang ating mga sarili, kapag gusto po nating isaulo o i-recite ang mga letra sa wikang Arabic, pinakauna po nating iisipin ang nakasulat po, ang nakalagay po sa pinakaunang letra sa Arabic alphabet, iyon po ay ang letrang alif. At ito po ay sinusulat sa ganitong pamamaraan. So ganito po ang kanyang hugis. So madali lang po siyang isulat. Kumbaga sa numbers po ay kagaya lang po ng number 1. Okay? So ganyan lang po pagkasulat. Ganito lang po at wala na po kayong idadagdag. Okay? Ito po, ang tawag po dito ay letrang alif. At ang kanyang tunog ay A. At yan po ang katumbas niya na tunog sa wikang Tagalog. At sa wikang English naman ay A. Okay? Sinusulat po na ganyan. So ito po ang pinakaunang grupo. So lahat po ng nais mag-aral, nais magsimula kung paano isulat at bigkasin ang mga letra sa wikang Arabic, pinakamadali po na pamamaraan nito ay hatiin po natin sa mga grupong ito. Okay? So, ang alif po ay wala na po tayong katanungan dyan. Madali na po natin yan i-memorya at madali lang po nating isulat insyaallah subhanahu wa ta'ala. So, alif. So, lahat po natin ngayon, alhamdulillah, sa puntong ito ay memorya na po natin ang pinakaunang letra sa wikang Arabic at alam na po din natin kung paano po siya isulat. So, alhamdulillah. So, ngayon po, magpapatuloy po tayo, dedirekta po tayo sa pangalawang grupo ng Arabic alphabet. Ang kanya pong pangalawang grupo ay binubuo po ito ng 6 na letra. So, kung mapapansin po natin, ang pinakaunang 3 letra, ang pangalawa, pangatlo at pang-4, ay magkakapariho lang po ang kanilang mga larawan. Pariho lang po ang kanilang mga larawan. Ngunit, ang ba ay lalagyan lang po natin ng isang tuldok sa kanyang ibaba at ang ta ay lalagyan lang po natin ng 2 tuldok na magkatabi sa kanyang itaas at ang tha, pang-4 na letra sa wikang Arabic, ay lalagyan lang po natin ng 3 tuldok sa kanyang itaas. 2 tuldok na 2 tuldok sa isang linya at sa itaas po nila ay 1 tuldok. Okay? So ganito lang po siya isulat. Okay? Ba, ta, tha. Okay? Ba, ta, tha. Paano nga ba isulat ang ba? Ang ba ay isinusulat sa ganitong larawan at mayroon lang po siyang tuldok sa kanyang ibaba. 1 tuldok sa ibaba at ang ta ay 2 tuldok na magkatabi sa itaas at ang tha ay 2 tuldok rin sa itaas, 2 tuldok na magkatabi sa itaas at mayroon pong 1 tuldok na nakapatong sa 2 tuldok na iyon. Okay? So kagaya lang po siya ng parang triangle lang po ang kanyang hugis. Okay. So, ba, ta, tha. Ba, ta, tha.
ba, ta, tha. Okay? So, madali lang po. Okay? So, madali lang po sa atin ang pagmemorya sa kanya. So, alhamdulillah, ilan na po ang ating na-memorya? 4 na po na letra. Okay? So, sa puntong ito ay nasa ulo na po natin ng 4 na letra sa wikang Arabic. Yung pinakauna po ay alif, pangalawa, pangatlo, pang-4, ba, ta, tha. So, alhamdulillah, napakadali lang po kung ating mapapansin. Okay? Kung ating iisipin po ay sobrang dali lang po sa pagmemorya, pagsaulo sa mga letra na nakasulat sa wikang Arabic. Okay? Una, alif, pangalawa, ba, pangatlo ay ta, at ang pangapat ay tha. Okay. So sa puntong ito ay didirekta po tayo sa pang-5, pang-6 at pang-7 letra sa wikang Arabic. So ngayon po ay natapos na po natin ito, ang alif. Natapos na po natin ang alif, ba, ta, tha. So dito na naman po tayo sa 3 letra na natira sa pangalawang grupo. Ang jim, ha, kha ay pariho lang din po ang kanilang mga hugis, pariho lang din po ang kanilang mga larawan. Ang kanila pong pinagkaiba ay ang jim ay nilalagyan po natin ng isang tuldok sa kanyang ibaba. Okay? At ang ha ay wala po siyang tuldok. At ang kha ay isang tuldok sa kanyang itaas. Okay? At ang pagbigkas po sa kanya ay jim, ha, kha. Jim, ha, kha. Ang jim po, ang katunog po ng jim sa wikang Ingles ay J. At ang ha ay H. At ang kha ay para po siyang K, ngunit meron pong kasamang H. Kaya kapag bibigasin po natin ito ay kha, kha. Okay? Kha, kha, kha. Kailangan lang po ng pagsasanay insyaAllah subhanahu wa ta'ala. So ito po ang kanyang pang-5, pang-6 at pang-7 letra. Nakasulat po sa pangalawang grupo. So madali lang din po siyang imemorya. Jim, ha, kha. Jim, ha, kha. Jim, ha, kha. Paano nga ba isulat ang jim? Isinusulat po siya ng ganito na may tuldok sa ibaba. Ha, kapariho lang po siya ng pagkasulat sa jim, ngunit wala siyang tuldok. At ang kha at ang pang-7 letra sa wikang Arabic ay kha, isinusulat po ang isang tuldok sa kanyang itaas. So alhamdulillah, sa puntong ito po ay memorya na po natin ang 7 letra sa wikang Arabic. At iyon po ang alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. So, ganoon lang po kadali ang pagmemorya sa Arabic alphabet, insyaallah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, malaki po ang tulong ng pamamaraan na ito para mas mapadali po sa atin ang pagsaulo sa mga letra sa wikang Arabic. Ngayon, natapos na po natin ang una at ang pangalawang grupo. Dito po tayo ngayon sa pangatlong grupo. Ang pangatlong grupo po ay binubuo rin po ng 6 na letra. Ngunit, bawat letra po ay meron po silang kapariho. Ang pinagkaiba lang po nila ay ang tuldok. Okay? Ang tuldok lang po ang kanilang pinagkaiba. Okay, dito po tayo sa umpisa ng pangatlong grupo. Ito po ay dal, which is ang kanyang katunog po sa wikang Ingles ay D. Ang kasunod po ay dhal. 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 So, ang dhal ay kagaya rin po ng hugis o larawan ng letrang dal, ngunit lalagyan lang po natin ng isang tuldok sa kanyang itaas. Okay? Dal, dhal. Dal, dhal. Dal, dhal. Kasunod po ay ra, zay. Okay. Ang ibabalik po natin dito. Dal, dhal. Ang dal po ay ang kanya pong katumbas na tunog sa wikang Ingles ay D. At ang dhal po ay kagaya po ng D na may H. Okay? Dhal, dhal. Okay? Dal, dhal. Dal, dhal. Okay. Kasunod po ay ra, zay. Okay. So, ang ra at zay po ay kagaya rin po ng dal, dhal. Ngunit pahaba po ang kanyang pagkasulat. Okay? Maikli lang po
ang maiksi lang po ang dal at zal, at ang ra, zay ay pahaba po ang kanyang pagkasulat. Okay. Ra, zay. Ang ra po ay wala po siyang tuldok at ang zay ay may isang tuldok sa kanyang itaas. At ang katumbas na tunog ng ra ay R sa wikang Ingles, at ang zay ay siya po ay katumbas ng Z, as in zebra sa wikang Ingles. Okay? Dal, zal, ra, zay. At ang kasunod po, pang-5 at pang-6 na letra sa pangatlong grupo, iyon po ang sin at ang shin. Okay? Ang sin po ay walang tuldok at ang shin ay meron po siyang 3 tuldok sa kanyang itaas. Ang katumbas po ng sin ay S sa wikang Ingles at ang shin naman po, ang kanya pong katumbas ay SH sa wikang Ingles. So alhamdulillah, nakuha na po natin ang 13 letra sa wikang Arabic. At iyon po ang alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zay, sin, shin. Okay. Ngayon po sa puntong ito ay tutungo po tayo sa pang-4 na grupo ng mga letra na hinati po natin sa wikang Arabic. Okay. Ang pang-4 po na grupo ay binubuo po ito ng 6 din po na letra. Iyon po ang una po ay sad, pangalawa po ay dad. Nabanggit na po natin ito at naipaliwanag na rin po natin ito sa unang aralin na ang sad ay mayroon pong kulang. Nabanggit na po natin ang letrang ito sa una po nating aralin, sa pinakauna nating lesson. Ang pinagkaiba po ng sin at ng sad, may nakaligtaan po tayong kudlit sa itaas ng sa kaliwang banda ng sad. Okay. Ang tuldok po na ito ay nagre-representa na ang letrang ito ay makapal kaysa naunang letra na nabanggit. Okay. So ito po, ang kanya pong tunog ay katumbas din po ng S, ng sin. Ngunit, nilagyan po natin ng tuldok para mayroon po silang pagkaiba. Okay. Ito po ay sad at ito po ay sin. Okay. Sin, sad. Sin, sad. Ang pinagkaiba po nila sa natunog sa wikang Ingles, kung ikukumpara po natin sa wikang Ingles, nagbigay po tayo ng halimbawa sa unang aralin. Ang sin po ay simpleng S, okay? Kagaya po siya ng S na ginagamit po natin sa wikang Ingles. At ang sad naman po ay kagaya mas malapit na tunog po nito sa wikang Ingles ay X, okay? Ang kanya pong pinakamalapit na tunog ay X. Ang binigay po nating halimbawa ay xylophone, xylophone, okay? Xylophone. Okay, xylophone. So, mas malapit po na kanyang tunog sa sad. Hindi po iyon 100% na kanyang tunog, ngunit pwede po natin gamitin ang word na iyon para i-practice po natin ang letrang sad. Okay? Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ikhlas, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu samad, as-samad, as-samad. Naam. So, iyon po ang pangalawang halimbawa ng letrang sad. Okay. So, ang sin ay simple lamang po at ang sad ay para po siyang makapal na letrang S. Okay. Sad, sad. Pangalawa po. Pangalawa ay dad. Okay. Isinusulat po siya, ang kanya pong larawan ay kapariho lang po ng letrang sad. Ngunit meron po siyang tuldok sa kanyang itaas. Okay? Ito po ay sad, ito po ay dad. Okay? Ngayon, paano na naman po natin babanggitin o bibigkasin ng tama ang letrang dad? Ang dad po, kagaya lang po siya ng letrang dal. Ngunit, ang dad ay lalagyan po natin ng hangin ang ating mga bibig. Lalagyan po natin ng hangin sa loob nito para mabigkas po natin ang dad. Okay. Ito po ay simpleng D. Simpleng D lamang po. D. Dal. 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 Okay. Ito po ay mayroon po siyang hangin sa loob.
dad. Okay? Dal, dad. Dal, dad. Okay? Dal, dad. Kagaya po ng sinabi natin sa unang linggo, ang dad po, pwede po nating lagyan ng ating mga bibig ng hangin sa kaliwang banda. Bibigasin po natin kagaya nito. Dad, dad. Pwede rin po sa bandang kanan. Dad, dad. At pwede rin po nating itong pagsabayin. Pwede po nating lagyan ng hangin ang magkabilang banda po ng ating bibig para mabigas po natin ng tama ang letrang dad. Okay? Ang kanyang pagbigas po ay dad, dad, dad. Okay, ganoon po ang pagbigas sa letrang ito. Kasunod po ay ta. Ta. Okay? Ta. Ang pinagkaiba po nito at ng unang ta, ang ta ay simple lang po, manipis siya, ta. Tapos ang ta ay lalagyan din po natin ng hangin ang ating mga bibig. At ipopronounce lang po natin kagaya ng T, ngunit may hangin po sa loob ng ating mga bibig. So ang pagpronounce po sa kanya, ang pagbigas po ay ta, ta, ta. Okay? Mas makapal po siya. Kung ikukumpara po natin, ta, 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 ta. Okay, so mas makapal po ito. So nilagyan po natin ng palatandaan, may kudlit po sa kaliwang banda para ma-differentiate po natin insyaallah subhanahu wa ta'ala na ang ganito po wala po siyang kudlit, simple lamang po at manipis lamang po ang pagbigas sa kanya. At kapag ang letra naman po ay mayroon po siyang kudlit, ibig po sabihin ay mas makapal po ang kanyang pagkabigas. Okay. Kasunod po nun ay the. Ang the ay kagaya rin po ng zal. Okay? Kagaya rin po ng zal, ngunit lalagyan din po natin ng hangin sa loob ng ating mga bibig. Okay? Zal, the. Zal, the. Okay? So, ganun po ang pagbigas sa letrang the. Okay? So, mag-uumpisa po tayo dito. Sad, dad, ta, the. Okay, the. So, ganoon po ang kanyang pagbigas. Kasunod po nito, ang letrang ain. Okay. Ang ain po, siya po yung kagaya po ng a. Ngunit, meron po siyang puwersa at mas makapal po siya. Okay? Parang huhugutin po natin ang pagbigas sa kanya. Dito po ay a. Ngunit ito po ay ain. Okay? So, ito po ay mas malakas po siya sa pagbigas at mas makapal din po siya. Mas huhugutin lang po natin ng may kasamang puwersa. Okay? Okay? Ang letra ito po ay ain. Ang kanyang tunog ay Kasunod po ay ghain. Okay? Ghain. So, sa wikang Arabic, wala po tayong tinatawag na G. Okay? Wala po tayong G, pero meron po tayong GH. Okay? Wala po tayong G sa Arabic, meron po tayong GH. Okay. So, ito po ay hindi po kagaya ng pagbanggit natin sa G sa wikang Ingles. Halimbawa po, kung magsasabi po tayo ng goat, hindi po ganon. Kailangan po ay para po siyang G na mayroon pong kasunod na H. Okay? Ghain. Okay? Ganoon po ang pagbigas sa kanya. Ghain. Okay? Sanayin lang po natin ang ating mga sarili. Dagdagan po natin ng pagpractice, inshallah subhanahu wa ta'ala. Paunti-unti po ay mabibigas din po natin ng tama ang mga letrang ito, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay. So, ang pang-apat na grupo ay binubuo ng 6 na letra. Sad, dad, ta, dha, ain, ghain. Okay. Kasunod po ay dito po tayo tutungo sa pang-5 grupo. Ang pinakaunang letra po ay fa. Ang katumbas niya po sa wikang Ingles ay F. Kasunod po ay qaf. Ang kanya pong katumbas sa wikang Ingles ay Q. Kasunod po nito ay kaf. Okay? Kaf. Okay? Sa unang lesson po natin ay nagkamali po ako dito sa pagbigay po ng kanyang katunog. Ang kaf po ay nilagyan ko din po ng H. Okay?
Ang kaf ay nilagyan ko din po ng H sa ating unang aralin. Tanggalin po natin, alisin po natin ng H sapagkat ang pag-pronounce po dito sa letrang ito ay kung paano po natin ipo-pronounce, bibigkasin ang letter K sa wikang Ingles. Kung paano po natin bigkasin ang K sa wikang Ingles, ay ganun din po natin bigkasin ang letrang ito. Okay? Calf. Okay? Calf. K. K. Calf. Okay? Ganoon lang po ang pagbigkas sa kanya. Wala po siyang H. Okay? K as in K. So ito po ang kanya pong pangalan ay calf. At ang katunog niya po sa wikang Ingles ay K. Ito po ay K na may H. Okay? So, kha. Ngunit, kha. Ganun po ang kanyang pagkabigkas. Ito po ay simple lang ka. Okay? K. Calf. Calf. Ang kanyang tunog ay K. Ang kasunod po ay lam. Okay? Lam ang pangalan ng letrang ito. Ang katumbas niya sa wikang Ingles ay L. Sunod po ay mim. Ang katumbas sa wikang Ingles ay M. At ang kasunod po ay nun. So, ang kanyang katumbas sa wikang Ingles ay N. Mapapansin po natin, bakit hindi po natin sinali ang nun sa itaas? Okay? Bakit po natin inihiwalay? Ba't po natin hiniwalay ang nun sa ba, ta, tha? Sapagkat iba po ang kanyang pamamaraan po ng kanyang pagkasulat. Okay? Mapapansin po natin ay hindi po malalim ang pagkasulat sa ba, ta, tha. Ngunit ang nun po ay isinusulat po ng malalim na pagkasulat. Okay? So, ang nun ay isinusulat po natin na ganyan. So, mali po sa wikang Arabic kung isulat po natin ang nun na ganyan. Okay? Malaking pagkakamali. Kailangan po isulat po natin ang nun sa ganyang pagkasulat. Okay? At ang ba, ta, tha, hindi rin po pwedeng isulat na ganyan. Ba, ta, tha. Okay? Medyo napalubo po ang pagkasulat sa letrang tha. Okay? So, ang tha, okay, hindi po pwedeng isulat ng ganyan. Okay? So, mali po ang lahat ng tatlong ito. Ang tama po ay hindi po siya malalim. Okay? Ba, ganyan lang po. Ta, tha. Okay? Ganyan lang po ang kanyang pagkasulat. Kaya naman po ay hindi po natin hinalo ang nun sa ba, ta, tha. At dito na po tayo sa pinakahuling grupo ng mga letras sa wikang Arabic. Una ay ha. Okay? Ha. Ang kanya pong pangalan ay ha at ang kanyang tunog ay H, ngunit makapal po na H. Medyo may tapang po. Okay? Yung una ay ha. Ha. Ito po ay ha. 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 Okay. Ito po ay wow. Ang kanyang katumbas sa wikang Ingles ay W. At ang pinakahuling letra, walang iba kundi ang letrang iya. At ang kanya pong katumbas sa wikang Ingles ay Y. Okay? So kung atin pong uulitin, hinati po natin ito sa 6 na grupo. Okay? Lahat po ng ito, kung ating bibilangin, ay binubuo po ng 28 letra. At yun po ay nagsisimula po sa alif at nagtatapos po sa letrang ya. So, ang lesson po natin sa araw na ito ay paano lang po natin mas madaling isaulo ang mga letrang ito. Okay. Sapagkat bago po tayo mag-umpisa sa pagsusulat, paano po tayo magsusulat, paano po tayo magbabasa sa wikang Arabic, kailangan po ay naisaulo na po natin ang mga letra sa wikang Arabic para hindi po tayo mahirapan sa pagsusulat at pagbabasa at pagkilala po sa mga letra insyaallah subhanahu wa ta'ala. So, babalikin po natin. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zay, sin, shin. Pangapat po, sad, dad, ta, dha, ain, ghain. Panglima, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. At ang panghuli ay ha, waw, ya. So, alhamdulillah, naway nakatulong po sa bawat isa ang pamamaraan na ito para mas mapadali po natin ang pag-aaral
sasaliksik ng kaalaman patungkol sa wikang Arabic. So ang lahat po ng ito ay hinati lang po natin sa 6 na grupo. Ngunit sila po ay sinulat po natin sila sa kung saan po sila dapat isulat. Ibig sabihin ay nag-umpisa po tayo sa pinakaunang letra, kasunod po niya ba, ta, tha, hanggang sa nagtapos po tayo sa letrang ya. So wala po tayong binago. Wala tayong binago na hindi po tayo nag-transfer from isang letra at nilagay po natin sa unahan, ang nasa unahan nilagay po natin sa hulihan. Ganito po ang kanilang pagkakasunod-sunod, okay? Hinati lang po natin sa 6 na grupo para mas mapadili po sa atin ang pagsaulo sa mga letrang ito. So inshallah subhanahu wa ta'ala, ang gawin po natin, bawat isa po sa atin ay imemorya po niya ang mga letrang ito para sa sunod po natin na aralin, inshallah subhanahu wa ta'ala, ay mag-uumpisa na po tayo sa kung paano po natin isulat ng tama ang mga letra sa wikang Arabic, sapagkat nagbabago po ang mga letrang ito, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-aaralan po natin sa susunod ay magbibigay na po tayo ng mga patinig, ibig sabihin yung mga vowel, sapagkat sa araw na ito at sa unang aralin ay nakuha po natin lahat ng consonants, lahat ng katinig, lahat ng huruful hijaiyah. Okay? Nakuha na po natin lahat ng consonants at naiwan po ang vowels. Naiwan po ang patinig, okay? O tinatawag na harakat sa wikang Arabic. So hanggang dito na lamang po. Bawat isa po ay sanayin po niya ang kanyang sarili sa pag-memorize, inshallah subhanahu wa ta'ala, at pagkilala sa bawat letra nito. Pagkilala sa mga larawan, pagmemorya, pagsaulo ng mga larawan ng bawat letra sa wikang Arabic. Hanggang dito na lamang po, nawaya nakatulong po ang aralin na ito para mas maintindihan po natin ang Arabic alphabet, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Wa ila huna, nas'alullah subhanahu wa ta'ala dawam at-tawfiq was sadad. Magkikita-kita rin po tayo sa susunod na aralin, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم.